Kung matatandaan nyo, nagkaroon sila ng napakaraming mga maisog rally. At yun pala mga kababayan, sa kabila pala ng pambabastos nila sa ating presidente, sa kabila ng mga pagbanat po nila sa ating presidente mga kababayan, may mga kanya-kanya po pala silang agenda. Napaaga lang yung kanilang pangangampanya at gamit pa ang pangalan ng ating presidente. Yun pala mga kababayan, kaya pala may mga maisog rally, etong mga ito dahil nagbabalak pala po itong tumakbo. Katulad nitong sinabadoy mga kababayan, nagbabalak silang magpatakbo ng isang party list. At yung iba naman mga kababayan, katulad nitong sina Vic Rodriguez at niyang sina Jemmy Bondoc mga kababayan, tumatakbo naman, nagbabalak tumakbo sa pagkasenador, yung isa pa nga nag-file na mga kababayan. Ngayon kung titingnan po natin, sabi dito, sa post ni Kuya Benji Contreras mga kababayan, eto daw, huwag iboto ang party list na ipanaw. Sambayanan, kung saan sina Badoy at Celis ang second and third nominee. Ito pa yung sabi dito, Badoy and Celis file candidacy under the Ipanaw Sambayanan Party List for 2025 election. Former NTFL CAC spokesperson Loren Badoy together with former NCIP o legal spokesperson attorney Marlon Busantog and Jeffrey K. Eric Celis filed the certificate of nomination and acceptance or CONA of the Ipanaw Sambayanan Party List on Sunday, October 6. Sabi pa dito, if elected, ito daw mga kababayan yung kanilang advocate or yung kanilang gagawin. Mga kababayan, kung sakasakali na manalo po itong Ipanaw Sambayanan. Sabi dito, if elected to the House of Representatives, the party list aims to advocate for peace, progress, and welfare of indigenous peoples and the Filipino nation. Yan po yung sabi nila dito mga kababayan. Ngayon kung titingnan po natin, ang bilis naman ata makalimot nitong sina Celis at saka po nitong sina Badoy. Di ba kung matatandaan nyo mga kababayan, nung panahon ng Duterte administration, kahit hindi naman po member ng CPP, NPA, NDF mga kababayan, yung mga personalidad na natitipuhan nila, nire-red tagging po nila. Mga kababayan, katulad na lamang po nung isang gold medalist natin nung panahon ng Duterte administration na kung saan pinagtulong-tulungan nila ni Panelo na i-red tagging mga kababayan na saglip na bigyan ng pugay dahil nag-uwi ng gold medal sa ating bansa nung panahon ng Duterte administration. So ngayon kung titingnan natin, yan ba mga kababayan yung sinasabi nila na kung sakaling manalo sila, pananatilihin po nila yung kapayapaan dito sa ating bansa, pananatilihin nila mga kababayan yung pag-progress at pagpapakalat ng sobrang kapayapaan sa bansang Pilipinas at tututukan nila mga kababayan yung mga kababayan po nating katutubo. Di ba nung panahon nitong si Kibulok mga kababayan, meron siyang di umano mga katutubo na inagawa ng lupain? May naibigay ba silang komento doon? May nasabi ba sila doon mga kababayan? Ako nagtatanong lang naman dahil parang ang bilis ata makalimot nitong sina Badoy na kung saan merong mga kilalang personalidad na porket kalaban ng Duterte administration inire-red tagging po nila. Yung iba pa nga minumura-mura pa nila mga kababayan, tapos ngayon isusulong nila yung kapayapaan porket tumatakbo sila mga kababayan. At saka kung titingnan natin, nung unang beses na lumabas yung maisog rally, naging madumi yung hakbang at laro na ginawa nila para magpakita ng kanilang boses mga kababayan sa masa laban sa gobyerno. Ngayon, kung titingnan din natin mga kababayan, di ba isa si Badoy sa nagsasalita ng hindi maganda against the president mga kababayan? At isa po itong si Loren Badoy sa talagang bumabatikos at ginagamit ang pangalan ng presidente para lamang po maipagpatuloy nila yung kanilang mga maisog rally. Ngayon, etong ginagawa ng mga ito mga kababayan, nahakbang pamula sa mga maisog rally nila na kung saan ginamit nila yung mga member ng KOGC mga kababayan para pala po sa sarili nilang agenda. Dahil unang-una gusto naman pala mga kababayan maging congressman nitong si Badoy at saka nitong si Eric Celis. Ang tanong kasi dito, bakit kinailangan pa nilang siraan ng presidente? Bakit kinailangan pa nila na magsalita ng hindi maganda laban sa presidente at sa gobyerno ng Marcos administration mga kababayan kung gusto naman pala nila na tumakbo at maging politiko? So ibig sabihin sa madalit salita, ginamit lang talaga nila mga kababayan
yung KOGC mga kababayan at ginamit lang nila yung pagkakaaresto at pagtugis dito kay Kibuloy para po sa pansarili nilang kapakanan. Para maging congressman sila at pala rin mga kababayan sa darating na 2025 midterm election. So ibig sabihin, para sa kanilang agenda yan, para sa pangsarili po nila kasi naghahangad sila na maging isang congressman. Ang masama nga lang mga kababayan, yung kanilang pamamaraan para bumango yung kanilang pangalan, ginamitan nila ng maduming laro. Kumbaga sa madalit salita mga kababayan, ginamit na nga nila yung pangalan ni PBBM, siniraan pa nila ng sobra-sobra. Kaya kayo mga kababayan, wag ninyong iboboto yung mga tao na kunyari mabait mga kababayan. Kunyari may malasakit sa sambayan ng Pilipino at sinasabi na pananatilihin yung kapayapaan at magmamalasakit sa mga kababayan nating katutubo. Dahil kung babalikan po natin yung 2016 hanggang 2022 mga kababayan, kalbaryo ang inabot ng ilang mga celebrity, yung ilang mga kilalang tao dahil sa kakared tagging ng mga ito. Mga kababayan, tandaan nyo po yan. Ano po? Anyway, ngayon punta naman po tayo dito pa sa isa na tumatakbo rin sa partido mga kababayan itong si Digong na kung saan, eto matindi. Eto matindi to mga kababayan kasi natanong dito si Jimmy Bundok kung para kanino ba yung kanyang loyalty. At never natin narinig mga kababayan na yung kanyang loyalty ay para sa sambayan ng Pilipino. Kasi maliwanag pa sa sikat ng araw na etong loyalty ni Jimmy Bundok ay para po kay Duterte katulad ni Philip Salvador. So eto pakinggan natin mga kababayan kasi baka sabihin ng mga DD at nung iba, fake news lang yung sinasabi natin dito at gawa-gawa lang. So eto pakinggan po natin. Should you secure a seat, sir, in the Senate, will you be aligned to the opposition or will you join the administrations among the senators, sir? You know, ako po ay tumatakbo sa ilalim ng PDP laban. And I am a good follower, I am a good soldier. But I also believe in pursuing policies. Kasi kung tutusin mga kababayan, etong si Jimmy Bundok, yung kanyang yung kanyang background, kung tutusin, pasok din naman. Kasi unang-una, abogado siya. Pangalawa mga kababayan, naging public servant din siya. Ngayon mga kababayan, ang problema dito, ang red flag, malaking red flag na nakita natin dito kung bakit hindi siya dapat iboto, pagpatuloy pa natin. No, instead of pure party lines. So, ako po ay loyal na PDP laban. And I will also be loyal to the best policies. Ngayon mga kababayan, unang-una kanino siya loyal? Doon sa kanyang partido na PDP laban mga kababayan. At pangalawa, loyal daw siya doon sa sinasabi niya na best policies. Ngayon mga kababayan, paano kung yung policy, hindi ko naman sinasabi na yun talaga ang policy ng PDP laban. Paano kung ang policy ng PDP laban kapag yung isang kapartido ninyo nakagawa ng pagkakamali at kailangang mahiring sa Senado at kailangang paaminin sa kanyang pagkakamali na ginawa, i-cover nyo, tutulungan nyo. Katulad ng ginagawa ni Robin Padilla dito. Hindi naman si Kibuloy PDP pero kaalyado nila, kaalay nila. Mga kababayan, etong si Kibuloy. Katulad ng ginawa ni Robin Padilla kay Kibuloy nung iko-contempt na nag-object siya. Mga kababayan, so paano pagka ganon? Yung policy ng PDP laban, so susundin mo na lang kasi kapartido mo. Kasi unang-una, yung loyalty mo nasa partido mo. Ngayon, ipagpatuloy pa natin. Sir, just a quick follow-up. Are you still loyal, sir, to the former President Duterte? Absolutely. Siya po ay aking kaibigan. At ang isa po sa aking talagang layunin ay patibayin ang best of the Duterte principles. Nako! As a former Ayan, maliwanag mga kababayan. Natanong si Jimmy Bundok, si attorney Jimmy Bundok mga kababayan. Natanong siya kung yung loyalty niya ba, kung na kay Duterte. Sinabi niya naman, inamin niya naman na yung loyalty po niya talagang na kay Duterte dahil nga kaibigan niya etong si Duterte. At wala siyang sinasabi dyan mga kababayan. Di ba dapat pag tumatakbo ka sa politiko, lalo na kung ang tatakbuhan mo ay senador, lagi mo sasabihin na ang loyalty mo ay sa mamamayang Pilipino. Kasi taong bayan ang magluluklok sa inyo dyan. Iboboto kayo ng taong bayan, susuportahan kayo ng taong bayan. Dapat unang-una, ang first dapat sa lahat ng priority ninyo
yung interes ng mamamayang Pilipino, hindi yung interes ng mga kaibigan nyo. At dapat yung loyalty ninyo nasa mamamayang Pilipino po, hindi po sa mga kaibigan ninyo. Eto, maliwanag mga kababayan, sinabi niya, absolutely, yung loyalty niya mga kababayan na kay Duterte dahil kaibigan niya, etong si Duterte. Diba mga kababayan? Anyway, ipagpatuloy pa natin. Official of PAGCOR. Sir, what can you say with the recent announcement of, not recent, but yung ban on Pogo, sir? And yung Isa pa ito, pakinggan natin yung, kasi mga kababayan, kung ikaw, sumusuporta sa advokasya ng presidente na malinis ang Pilipinas, dapat kapag ka tinanong ka kung sang-ayon ka ba doon sa pagkakaban ng Pogo, oo agad ang sagot. Mga kababayan, kasi yung kanya, pinaikot-ikot niya pa. Ano po, ipagpatuloy pa natin. kung ano po yung kinalabasan nung pag-flourish ng Pogo sa Philippines. Thank you. Napaka masalimuot na issue talaga ng Pogo. Sa isang Ah. banda, kumikita po ang bayan dyan at hindi galing yan sa pera ng Pilipino, kundi galing sa Banyaga. Sa kabilang banda, maraming social disturbance na nagaganap. Sabi dito mga kababayan, ito kung titingnan natin ang sabi niya dito, masalimuot daw. Bakit daw mga kababayan? Kung titingnan natin yung kabilang banda na tinutukoy niya, yun naman daw, malaki naman daw ang kinita ng Pilipinas dito po sa Pogo. Totoo yan. Mga kababayan, kumita ang Pilipinas dahil po dito sa Pogo. At napakalaki ng pera na inaakyat ng Pogo sa Pilipinas. Pero hindi natin maikakaila mga kababayan na yung malaking perang inaakyat ng Pilipinas, sigurado ba tayo na sa mamamayang Pilipino talaga napupunta? O sa bulsa lamang ng mga buhayang politiko? Mga kababayan, ako nagtatanong lang naman. Kasi unang-una, kaya nga merong hinahabol at iniimbestigahan na mga politiko na di umano'y sangkot sa Pogo. Kasi unang-una, kung talagang para sa Pilipinas yan, kung talagang kumita ng malaki dyan ng Pilipinas, bakit mayroong mga politiko na di umano'y pinaghihinalaan na yumaman dahil po sa Pogo? Mga kababayan, pangalawa naman po, mga kababayan, sinasabi niya na yung pera na kinita ng Pilipinas galing sa Pogo ay galing daw po sa mga banyaga. Hindi totoo yan mga kababayan. Kasi unang-una, di ba kaya nga merong di umano'y nabibiktima etong mga Pogo ng scam, kidnap for ransom mga kababayan, at kung ano-ano pa dahil nga pinagkakapirahan po nila yon. Ibig sabihin mga kababayan, sa kabila ng perang ibinibigay ng Pogo or kinikita ng Pilipinas sa Pogo, hindi tayo nakakasigurado na 100% galing talaga yan sa pera ng mga dayuhan. Ang karamihan dyan ay galing sa pera ng mamamayang Pilipino na nabiktima po ng Pogo. Katulad na lamang ng mga na-scam dyan, mga kinidnap dyan, at kung ano-ano pa. Mga kababayan na ginawa ng krimen na kung saan sangkot po yung Pogo. Kaya nga kung titingnan natin mga kababayan, na itong sinasabi dito ni Jimmy Bondoc, pinapaikot-ikot niya yung mga tao at nakikinig sa kanya. Dahil kung talagang gusto mo na magkaroon ng kapayapaan sa Pilipinas at gusto mo na mabawasan, hindi naman totally mawala, mabawasan yung kriminalidad sa bansang Pilipinas, pag tinanong ka kung sang-ayon ka na naipasara ang Pogo, kung talagang mahal mong Pilipinas, oo agad. Hindi yung papaligoy-ligoyin mo pa, papaikutin mo pa yung mga tao sa salita mo. Kung titingnan natin mga kababayan, yung sinasabi niyang 100% galing sa mga banyaga yung pera, hindi totoo yan. Kasi ang karamihan dyan galing din sa normal na mamamayang Pilipino na nabiktima ng Pogo. Ano po? Kaya nga naandito ang Pogo sa Pilipinas Kasi pinagkakakitaan nila ang mga kababayan natin Pilipino. Pinagkakakitaan nila yung mga tao dito sa bansang Pilipinas kasi nga bawal sila sa kanilang bansa. Mga kababayan, ano po? Ibig sabihin, yung karamihan ng pera sa Pogo ay galing din sa mamamayang Pilipino na mga nalulung sa sugal at yung iba mga nabiktima ng Pogo. Ano po ngayon? Ipagpatuloy pa natin. So para sa akin, that is really, I think, an executive and legislative prerogative. Depende talaga yan sa wisdom ng nakikita nung nakaupo. At ngayon, in their wisdom, nakita nila sa senaryo ngayon, it is best to shut it down. So I respect that. Follow up. But sir, are you in favor of it, sir? Being one of the former officials of PAGCOR? You know, and I'm not evading, no, I'm making sure very clear yung answer ko.
ang mga gaming issues is very reliant on existing conditions. Ano ba yung klima? No? Kung ang conditions ay maganda, na pwede siyang paandarin, na hindi magkaka-social disturbance, hindi magagalit ang ibang bansa sa atin, if we're able to create it that way. Ang China nga, nakiusap na sa bansang Pilipinas nung panahon ng Duterte administration. Anong sabi ng China, mga kababayan? Alam ko, pakinig nyo yan. Alam ko, nabasa nyo at napanood nyo yan, mga kababayan. Or kung di nyo man napanood, nabasa nyo yan sa mga pahayagan. Di ba ang sinasabi ng China, ipasara na ang Pogo dito sa ating bansa kasi illegal nga sa kanila yan, mga kababayan. Ngayon, kung titingnan po natin, yung tanong kasi dito kay Jimmy Bundok, eto yung napakasimple lang, mga kababayang sagutin. Kung ikaw talaga ay nagmamalasakit sa mamamayang Pilipino at kung nakikita mo talaga yung tunay na senaryo at kaguluhang dala. Di ko naman nilalahat nung mga Pogo, mga kababayan, yung mga nabiktima ng mga Pogo, kung ikaw ay updated doon, ang isasagot mo diyan, hindi mo napapaligoy-ligoyan yan, sinusuportahan mo yung desisyon ng presidente na ipasara ang Pogo para matuldukan ang kriminalidad. Kaso nga lang ang problema, mga kababayan, meron siya mga paliwanag pa. Ano po, anyway, ipagpatuloy pa natin. At walang mga social friction, then it's a good economic force. Dahil nung pandemic, marami po sa naitulong natin sa social fund ay galing sa fees from Pogo. Pero again, I'm only in favor of it if it is performed well, regulated well, and under the right conditions. Which is why binabalik ko po yung sagot ko dun sa executive and legislative prerogative talaga yan. Depende sa sitwasyon. Ayan, mga kababayan ha, pakinig nyo. Naitanong sa kanya, ito ulitin ko pa ng isa yung tanong about Duterte. Mga kababayan na ito ha. Sir, just a quick follow-up. Are you still loyal, sir, to the former President Duterte? Absolutely. Siya po ay aking kaibigan. At ang isa po sa aking talagang layunin ay patibayan ng best of the Duterte principles. Ayan. As a former official, Ayan ha, maliwanag mga kababayan ha na nag-ala Philip Salvador din. Si Philip Salvador handang iala yung buhay kay Duterte. Mga kababayan, si Philip Salvador gagawin lahat para kay Duterte. Mga kababayan, ngayon, eto naman si Jimmy Bundok, mga kababayan, absolutely 100% talagang loyal kay Duterte kasi nga gusto niyang ipagpatuloy yung Duterte principles, mga kababayan. Gusto niyang ipagpatuloy yung mga sinimula nitong si Duterte. Siguro kabilang na dyan yung pakikipaglaban or madugong pakikipaglaban sa ipinagbabawal na bato. Siguro yun yung isa sa tututukan niyan, mga kababayan, kung talaga na pinupuon niya etong si Duterte at gusto niyang ipagpatuloy yung mga ginawa nitong si Duterte, mga kababayan, dahil nga sa kaibigan niya. So ngayon, eto, kaya natin ito ina-analyze, mga kababayan, hindi dahil sa galit tayo dito kay Jimmy Bundok, wala tayong galit sa kanya. Yung sa atin kasi, mga kababayan, dito, binibigyan lang natin ng kaliwanagan yung mga sinasabi ng mga sumusubok tumakbo sa sa politika, mga kababayan. Yung nagtatry na maging isang politiko, hinihimay lang natin kung para ba talaga sa taong bayan. Ipinapakita ko lang sa inyo, mga kababayan, yung raw ng sinasabi ng mga to. Kung para ba sa interes yan ng mamamayang Pilipino, kung para ba sa taong bayan yan, or kung para sa mga kaibigan na naman nila. Kasi dito maliwanag yung kanyang loyalty, una sa partido. Pangalawa, mga kababayan, kay Duterte. Pag tinanong mo kung sang-ayon, kung ipinasara ang Pogo, marami pang pasikot-sikot bago sagutin, mga kababayan, ng direct to the point yung tanong. Kaya kung titingnan natin, mga kababayan, ngayon pa lang, mag-isip-isip na po kayo ng napakaraming beses sa mga pinapatakbo na mga tao nitong PDP, mga kababayan, nitong partido, nitong si Digong. Kasi baka mamaya mabudol na naman kayo katulad ng nangyari sa atin nung nabudol tayo nitong si Robin Padilla, mga kababayan. Ano po? Anyway, eto maliwanag ha, yung loyalty niya ay nakakay Duterte.